Tatay Simon, kumusta na? So, Bakit hindi na gulay na karga? medyo nalugin kami talaga kami sa gulay. Ay, Mga tinapay na pang-istante, maraming klase yun. nag-iba na ng tinda. Doon tayo mag-usap tayo. Ay, ano yan? Wala na yung gulay? Opo, pero ano na lang po yung ingredients na lang saka yung yung isda po, dinispose lahat. Isda? Opo. Dinispose nyo na. Hindi po yung may manatira, itinapon niya mahigit 1 week na po eh. Yung isda? Opo, yung iba po. Anong isda yun? Yung... Good morning po ulit. Yes. Ano po, yung... Tatay Simon, kumusta na? So, Bakit hindi na gulay na karga? nahanap po ano yung dapat. Ay, hinahanap po ano yung dapat. Ano po yan, maganda po yan, kamalit ang puhunan. Maliit ang puhunan. Opo. Alin po, ano na ba bagong benta nyo? Ano po, pandesal at saka yung ginagawang ganun po pagka ano. Gagawa pa lang kami ng tinapay. Ako gagawa pa lang ako. Oo. Kumbaga, ano pa lang yan, balik pang 3 days pa lang ngayon. Na pang 3 araw pa lang. No. Hindi pa kami gumagawa talaga ng tinapay na... Ibig sabihin, talagang hindi pa ako nakaano ng paggawa. Nag-uumpisa pa. So, ibig sabihin, hindi na gulayan to ngayon. Hindi po, Hindi ko naman winawala yung gulay, pero itong palibasa nga Upo kayo. may gamit na pwedeng gamitin na naka-stock lang doon sa kapatid ko sa Nueva kinuha ko yan. Dahil naka-stock lang yan doon. Sabi ko, subukan ko muna magtinapay. Dahil nga doon sa gulay, medyo nalugin kami kami sa gulay. Ah, ito, Saka itong... sa isda. Ito, ano, ang tawag dyan? Oven. Oven. Saan galing yan? Sa Nueva siya, sa kapatid ko. Sa kapatid mo, naka-stock lang doon. Stock lang yan doon, kaya naisipan ko na marunong naman akong gumawa ng tinapay. Oo. Testingin ko sa tinapay. Ay, galing. Pwede makita, tay? Hmm. Ayan. Ang ano niyan, ang makina niyan, hindi pa namin nakuha. Oo. Kasi wala mapagkagyan. Malaki yung makina yan, saka yung mga slider. Yung kompletong gamit niyan, nandun pa. Ibig sabihin, Paano to? Kung walang makina, paano ginagamit? pagka mga gagawin mo lang, yung mga Spanish bread, isimada, pandikoko, tapos pandesal, yan lang yung gagawin. Pero yung mga pang-istante, yung mga ano, kailangan makina na yun pagka mga pang-istante. Mm. Kasi kompleto na yun eh, yung mga tinapay na pang-istante, maraming klase yun. Nag-iba na ng tinda. Doon tayo mag-usap tayo. Kasi maingay dito. Okay lang? Dito? Kasi maingay dito. Dito sa kusina. Opo. Dalhin niyo yung upuan. Opo. Ayun. Oo. Yan. Kumusta na si teacher? Ito po. Bala ko pong iano yung ilakad yung disability ko Ah, para makakuha ng puhunan kung saan kaling maapruban. opo. Kasi specific naman po yung retirement ko eh. Ah, Ano lang po, nang kulang lang ako doon yung nung ipinal ko, hindi ko na Na-follow inalala up. Opo, at saka hindi ko na inalala yung inilagay ko doon sa retirement, yung sulat ko. mm, Specific yun eh. Kumbaga, talagang nilagay ko doon sickness mm, ng dahilan ng pag-retire ko. mm. Kaya kung So wala ka pa nakukuha mula noon? Opo, kaya kapag disability kung sa awa po ng Diyos makapag-aral mga bata, di malaking bagay. Kasi sa panahon po ngayon, kumbaga sa ganito, lagi kaming pagod, kumbaga siya, pag ganyan na gagawin niya, kung araw sana gagawin yung tinapay, pwede. Gumagawa ho sila alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Alas 10 ng gabi gagawa ng tinapay. Opo, hanggang alas 6 ng umaga. So pagod din yung tinapay. Oo, pagod. Pagod po, ididilip. Kasama niya yan na nagmamasa, si RJ. Tapos yung anak kong si Alpi. Tapos matutulog si Simon at saka hanggang alas 11 halimbawa si RJ magdi-deliver sa hapon kami naman ang Yan nung pumunta po kami doon, gumawa kami pandesal pa lang. Noon, talagang unang araw namin talagang 500. Kahapon, buti kahapon 1.5. Yung tinapay. Opo. Ibig sabihin, pa siya yung siguro nabigla sila may bago. 12 trays po yung laman ng oven, kaya madaling magluto. Ang matagal lang po yung pagmamasa, yung paghiwa-hiwa nila. At saka yung pagpapaal sa 3 oras po yun. Mm.
Kaya, O yun ang hihintayin. oho. So para pagsisimulan mo ng alas 10 ng gabi, Opo. Pag minasa hanggang 11:30 tapos 2:30 hanggang 3 a.m. magsisimula na silang magluto. magluto po. Kasi matagal yung paghihiwa po yung Kompleto po sa tray at saka Mabuti may oven kayo. Hindi Nakuha. po, sa bayaw ko, sa kanya po. Pumunta kami ng Bungagong 3 araw. Mm. Ano po doon? Bali, nagastos namin 9,000. Sabi ko, ang laki pala ng magagastos. Pero, nakapag-advance na siya ng renta doon po sa oven. Ba, nirerentahan nyo yung oven? Opo, sa bayaw ko po. Rintahan pa lang yun kung sakaling Yung Hindi naman sa amin shilling, yun. iniwan na Halimbawa, namin yung shilling. Magkano renta nun? Wala namang wala pa naman Wala kami pa naman usapan. pong usapan, naman pero siya. at Sabi, yung mga bahala ka ganyan, na muna, nasubukan sabi na ganun namin. sa akin, Opo. ng kapatid Nung ko. una po kasi, bago kasal kami, nagrenta rin po kami dyan sa Manaysay. Ano po, bali 51 araw. Ganyan din nakalaking oven. Mm-mm. Kaya lang na kami, 4 years po kaming tumagal tapos napahinto. Siya po nagtitinda sa palengke hanggang sa Mamarlaw. Pag uwi ko ng hapon, nakakabenta naman po siya. Okay. Oh, Kaya lang, sabi mo, teacher, alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga, medyo napapagod si tatay. Opo. Talagang po, puyatan. Puyatan. Oho. Kahapon, gumawa kami ng donut. Yun. Naman, naubos naman ho agad. Ano yun, di kuryente? Hindi po, shilling. Ashile, ay gas. Okay. Yung donut, gumawa kami kahapon ng, ito lang ang tira. Opo. Ilang lang. Yan lang po ang tira. Gumawa siya ng 3 kilo. Ang daming alam ni Tatay Simon no? Masipag lang. Sabi ng pamangkin ko at mga bayaw, kung hindi lang sana nagsusugal si mo, mayaman na siya ngayon lang talagang sa kanya noon. Kaya lang, nagtataka yung mga tao, bakit hindi na raw siya nagsusugal, bakit hindi nagsasabong. Oo. Pero nagtaka lang ako, teacher, tsaka si tatay, kasi nagsabi sa akin si Boss JB, tumawag siya sa akin, nasabi niya, nandito pumunta dito si Teacher Sally tsaka si Tatay Simon. Wala na daw yung gulayan, sarado na daw. Kaya sabi ko, punta nga ako, tignan ko. Hindi po yung 9,000 po yung dala namin, pumantang bungabong naubos po yun. Mm. Shilling, 2 nabili namin. Yung ginagamit namin yan po, bago yan, ng 1 araw lang. Tapos yung shilling doon, 1,000. Yung binayad namin doon at saka maintenance ng tricycle na naghatid namin dito ng pinagsakyan ng oven, 2,300. Tapos yung binili po namin gastos po na sa pandesal, bumili po kami ingredients, 3,000 po yun. Tapos binigay niya doon sa isang sumama, 1,000. Tapos yung gastos pa namin yung pagkain papunta doon po. Nung papunta rito, baon namin pandesal na kalahating styrofoam. O kaya, po naubos namin. Hindi ko inasahan na gano'n siya kasi 5 araw na hindi siya namalingke. Hindi ko alam na gano'n na iniisip niyang punta ng Bungabong. Pinili niya akong pumunta. Ibig sabihin, 5 araw kayong nag-stop na mamalingki ng gulay. Opo. Hindi namili. Opo. Tapos punta kayo Bungabong, yung pala, gustong kunin ni tatay ang oven. Opo, hindi ko alam. Pinili niya akong sumama. Sabi ko, bagyo. Sabi ko, maulan. Sabi ko, yung umuulan pa ho noon. Oo. Sabi ko, lalayas ka na yata. Dala mo lahat. Sabi ko, pati kawali kaldero. Sabi niya, hindi. Gusto ko. Doon tayo 2 linggo. Ay, huwag ta. Iniwan natin yung bata nag-aaral. Gusto Ang ni Tatay magluluto. Simon doon kayo 2 linggo Opo. sa Bungabong. Opo. Anong gagawin nyo doon ng 2 linggo? Daw siya, yung pandesal, uubusin niya. Bumili nga kami dyan po sa bayan sa tabi ng Unit of Indivera po. Bumili kayo ng... Harina na 1 sako tapos lahat ng ingredients kulang 3,000 to be exact mga 2,700. Pera pa yung shilling na so ibig sabihin doon pa lang naggawa na kayo ng pandesal doon? Opo, parang yun ang naging pasalubong namin sa mga mga 15 po na tig-isang supo na ganito. Ubos po, kulang pa yung binigyan namin lahat ng mga pamangkin, yung mga bahay-bahay po, mga pamangkin at kamag-anak. Bago nyo iuwi yung oven, nagluto pa si Tatay Simon doon ng Opo, sinubukan po niya yung burner kung
umaapoy pa po. Normal, at sabi niya, bakit isa lang umaapoy, side lang dito? Yun pala, ang ganda. Malaking tulong po yan. Kasi po pwedeng mag-lechon doon. Maglechon ng... Baboy. Ah, ganun. Kasya po. Kaya, maganda yung pagka, yun ang nadiscovery ng mga tao, palitsyonan. Eh, siyempre, pag may handaan sila, magpapalitsyon di, madali namang pag-aralan yung pagluluto nun. Opo. O di, kahit upa-upa ho, kung di, kikita rin. Mm-mm. Pero maganda doon lang muna tayo sa expert natin. Opo. Kung ano yung expert ni Tatay Simon. Tatay Simon, May baby. akala ko ang expert at gustong-gusto ni Tatay Simon noon magtinda ng gulay, ruling. Kaya ako bumili ng kulong-kulong para ruling kanyo. Wala naman sa isip ko na... Nagruruling po sa kanisa. Wala naman sa isip ko na palugi yung namin pagtitinda dahil... Ibig ko sabihin nalugi yung gulayan? O kasi nga marami ako natitirang gulay. Ang sabi ko nga kay Ate, nagkamali ako dahil sa nung may pera pa dapat, bumili tayo kahit na 2 baboy lang. Para pag may natitirang gulay, ilalaga natin, lalagyan lang ng darak yun. Kakainin ng baboy. Siguro kung nagawa natin yung baboy siguro ngayon, pambenta na rin, puhunan na naman yun. Kailan lang kami nag-stop, wala pang 1 linggo sa gulay na nag-i-stop kami. Ibig sabihin, ang tagal din kami nagtinda, may higit ng 3 buwan. Opo, 3 months pa lang mula nung nagsimula, no, RJ? Buwan din. Ibig sabihin, kung yung baboy ay mga 3 months na 2 piraso, pambinta na rin sana. Yun ang naikwento ko sa kanya. Sabi ko, kung bibili tayo ng baboy ngayon, masasagad, wala tayong magagamit sa mga susunod na pagtitinda. Kaya sabi ko, diskarte muna tayo. Subukan kong kunin yung oven kung gusto nyo. Nakatambak lang yung oven doon. Yung kasi sa tinapay kasi, kung totoo kasi wala namang lugi dyan. Kung may natirang pandesal o anumang klase ng tinapay ang natira, pwede mong i-recycle yun. Pwedeng gawing pudding. Yun nga, yung nakita mo doon na pwedeng gawing matchakaw, na toasted bread. Yun, ibig sabihin, hindi siya matatapon, walang tapon siya. Ang ginagawa po namin, yung tindahan po, nag-iwan kami ng 10. Pagka kukunin namin sa susunod na araw, bali, saka po nila babayaran yung nabenta lang nila. Yung hindi nila nabenta, ibabalik po sa amin. Consignment. Papalitan lang ng bago. Masubukan niya. Sa awa ng Diyos po, dyan sa liit, nagustuhan daw nilang lasa, kinukuha ng cellphone number ng anak ko. Ay, galing. Opo, hinakagawad po. Okay, tiyaga lang. Opo, Nagulat lang ako, akala ko ano na nangyari, bakit sarado na bigla. Opo, yan Nagpalit pala kayo ng business. Opo, yan ho yung mga bibi, di ba ang liit pa nung 1 linggo, ngayon malalaki na ho eh. Oo. ang bilis po nilang lumaki. Yan lang ang napundar niyang gusto ko po na sanang mag-alaga ng hayop kahit manok na native sana. Ganyan ho, ang bilis ho. Yan ang napundar ninyo. Yan lang. Magkano? Hindi mo 1,000 yan, di. Pag nangilog po yan, gandang tignan, Opo. Ang bilis dumami. Si Polipic naman, kumusta si Polipic? Nasaan? At tawagin ko. Hindi na, okay na. Nandyan naman. Si Aljun? Andun sa Baguio. Nasa Baguio rin. Kumusta naman si RJ? RJ, kumusta ka naman? Mabuti naman po kayo po. Okay naman ako. Akala ko okay na yung mango graham mo tsaka ice cream. Paano yung ice cream mo? Nakarang linggo lang? Parang ang gagawin na lang namin kasi papalit kami ng negosyo. Tapos yung yung isang freezer, yun na lang yung gagamitin po pang benta ng mga soft drinks. Tapos yung ice cream po ibabalik na. Ay, babalik. Oo. Kasi Makonsumo po sana ang yung napapansin ko kuryente. lang kasi doon, may mga ibang nagsasabi na maxi daw yun sa kuryente. Opo. Tapos bili ang bibili. Kaya napag-isipan ko na siguro ibalik na lang to para kasi baka pag tumagal lalong Malakas talaga sa kuryente yon. Pag mahina ang benta, lalamunin ka sa expenses. Kaya ang kikita doon, sila lang talaga. Ang liit lang ng kita. Unless matao talaga yung lugar mo sa palengke na non-stop yung dumadaan tao, pwede mahuhukay mo. Pero pag dito siguro, yun nga. So yung gulayan, hindi talaga umobra. hindi. Nag-click siya nung una, Oo. pero nung biglang nagmahal yung gulay, mga, di ba, Opo, pag itong umuulan, after 3 months,
doon na nag-start yung nagmahal tong tag-ulan. Kaya 100 pong kamatis. nabigla din yung mga customer. Parang akala namin kami lang yung parang sabi natin bumili kami that time nung mahal na. Tapos yung nalaman na customer na mahal din, hindi na sila bumili. Parang 4 na araw na hindi sila nagbibili, tsaka yun nag-start na nagsira yung mga gulay namin. Doon na ang dami na nasira. Kaya, habang meron pa, i-recover na lang po natin. Opo. Ang ano po po, Napag-isipan Daddy yung Frankie, ano po kasi, nung bata ako, sa kantin ako nagtitinda, naka-assign ako sa kantin lagi, nung elementary. Hanggang sa pagtuturo ko sa Bani, may kantin din po ako doon, may araw na kantin ang hinahawakan ko. Yung mga po, kamuti Q, yung ibig sabihin, bibili ka halimbawa ng kamuting waklay, ikakamuti, ipriprito po yun, tapos ihahalo sa asukal. Yun po, nakalagay lang sa plastic, yung ganito lang kalaki. Halagang noon pa, bata ko, 50 centimos. Ngayon po kahit ibenta mo yun ng 5 piso, tayo naman ang average na baon ng mga bata. Mabili. Laging ubos po yun pag recess nung nagtitinda pa ako sa school. Yung bata ako. Tapos yung, sabi ko kung maliit ang puhunan, yung kamuting kahoy, Opo. yung halagang 700, pwede mong mapalabas hanggang 2,000 po yun. Kasi maliliit lang naman yung hiwa ng isang piraso. Pwede pong tumambay dyan kasi may yung banda rito sa school po, tambayan ng mga nagtitinda. Pwedeng iparking po yung rolling doon. Oo. Tapos doon magtitinda. Tapos palamig po, buko, Diyos, ang dami pong buko. Dadalawa yung buko namin. Tapos mayroon doon, tapos mayroon ito. Tapos nagsisimula na yung mga tanim ng tati ko, ang bilis lumaki po ng buko. Buko, Diyos, at ice candy. Sabi ko yung ice candy, pwedeng munggo, pwedeng black beans, at pwedeng buko. Nilagyan lang po ng gatas at saka asukal. Ibig sabihin, yung kahit maliit po ang puhunan, madali pong lumaki. At saka importante, yung magtatanim ako na ubos dati, mayroon uli pumupunta rito. Yan pong saba, yan po ang yung nilagang saba po, mabili po yan sa school. Ibig sabihin, basic po siya, yung basta galing sa dito sa hardin, Opo. kahit hindi mo bibilhin basta may pananim ka. Madali pong kumita doon. Yun ang nung bata ko, tinitinda ko po turon sa bingguhan. Oo. Pag umuwi ako ng hapon, may 125 na ako binibigay ko sa tiyahin ko, kahit tigwa 125 lang ang isang piraso. Opo. Mabili. Kaya Oo. sabi ko, kahit maliit ang puhunan, madali pong yung kung pang araw-araw lang po, madaling makasurvive basta may kasama lang nakaalalay. Basta nandyan siya. Tsaka may kasamang sipag tiyaga, Opo. Si Tatay Simon, parang malamya si Tatay Simon ngayon ha? Bakit? Puyat lang. May ginagawa ako talaga, medyo napagod ako. Napagod nga. May ginagawa Dati-rati nung nagpupunta ako dito, ang pogi ni Tatay Simon ngayon. Ay, wag ganun. Kailangan magsuklay ka pa rin. Ha? Pero paano yan? Sabi ni teacher noon, expert na expert mo talaga yun sa gulayan. Tapos ngayon, twinwis mo sa pandesal. Sabi ni teacher, napupuyat ka daw kasi magdamagan talaga yan. Alam ko yan. Yung paggawa ng tinapay, gabi pa lang, mamasahin mo yan. Alas 7, alas 10, depende sa dami.